ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naloko na. Bistado talaga si Zoe sa pagsisinungaling niya. Nasabi na pala talaga ni Justin kay Eric ang lahat ng sikreto ng mga tanyag bago pa siya mamatay. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagkasagutan sina Lynette at Zoe dahil sa pananakit ni Lynette kay Morgana nang hindi naman niya sinasadya. Kasalanan ni Morgana ang lahat kaya ayon nangyari. Galit na galit si Zoe at sinabihan si Lynette na hindi naman siya parte ng pamilya pero umaasta na siyang asawa ng daddy niya. Kahit nasa harapan na nila si RJ, sige pa rin sa pambabastos si Zoe kay Lynette. Kaya napilitan na ring aminin ni RJ kay Zoe ang katotohanan. Nagulat si Zoe na alam na pala ng daddy niya na hindi siya tunay na anak ni RJ. Nanginginig si Zoe sa sobrang pag-iyak. Inabutan sila ni Annalyn. Nag-walk out si Zoe pero sinundan siya ni Annalyn. Sumunod na rin sina Lynette at RJ. Iyak nang iyak si Zoe. Galit siya kay Annalyn dahil akala ni Zoe ay alam si Annalyn na siya lang naman ang tunay na tanyag. Naguguluhan si Annalyn. Umalis na naman si Zoe. Pinaliwanag ni RJ kay Annalyn na kaya nagagalit si Zoe ay dahil alam na nitong hindi siya tunay na anak ni RJ. Umiiyak rin si Annalyn dahil naaawa siya kay Zoe. Buong buhay ni Zoe si RJ lang ang kilala niyang ama. Pinaliwanag rin ni Lynette na hindi naman tinatakwil ni RJ si Zoe. Nananatili pa rin siyang ama ni Zoe. Nagyakapan ng mag-ina. Awang-awa si Annalyn. Ano kaya ang mararamdaman nila kung sakaling malaman nila na nagsisinungaling lang naman si Zoe? Tumakbo si Zoe pa uwi. Iyak siya ng iyak. Halos maguho ang mundo niya dahil alam na ni RJ ang matagal na niyang pinagkakatago-tago. Tinawagan niya si Morgana para ipaalam ang nangyari. Nagmadali naman nagpunta si Morgana sa lugar kung nasaan si Zoe. Awang-awa kay Zoe. Problemado rin si Morgana dahil si RJ lang ang kakampi ni Zoe. Pero ngayon, wala na. Natatakot rin si Morgana na wala nang mamanahin si Zoe. Ganon rin si Zoe. Takot na takot. Paano na tayo ngayon, Mami? Natataranta si Morgana. Nag-iisip siya ng tamang hakbang na gagawin nila. Sabi niya kay Zoe, alam ko, kahit paano may natitira pa rin siyang awa sa'yo. Kaya ang gagawin mo, magmakaawa ka sa kanilang lahat, especially kay Robert. You must do everything. You act like you lost. You're desperate. Umakting ka na parang wala ka ng pag-asa sa buhay dahil nalaman mong hindi ka pala isang tanyag. Parang ayaw mo nang mabuhay dahil wala rin namang saysay ang mabuhay ka pa nang malaman mong hindi ka pala anak ni RJ. Eh kung mahulog ka kaya sa hagdanan o magpakasagasa ka, anything like that. Iyak nang iyak si Zoe. Nagkaroon siya ng ideya na magmakaawa o bawiin ang sarili niyang buhay para lang makuha niya ulit ang amor ng daddy niya. Para sa ganon, ang alam ng mga tao ay ngayon niya lang nalaman ang katotohanan na hindi niya ama si RJ. Magpapanggap si Zoe na wala siyang alam sa pagkatao niya. Hindi nga nahabol ni RJ si Zoe dahil bigla na lang naglaho si Zoe sa sobrang bilis ng pagtakbo. Isang araw dumalaw si RJ sa burol ni Justin. Naikwento na rin ni RJ kay Giselle. Ang engkwentro nila ni Zoe. Nagulat si Giselle sa mga revelasyon ni RJ. Hindi akalain ni Giselle na sa loob ng maraming taon ay hindi pala nila kadugo si Zoe. Kaya pala kahit anong pilit niyang mahalin si Zoe ay pakiramdam ni Giselle, walang lukso ng dugo siyang nararamdaman para kay Zoe. Kaya pala mainit ang dugo niya para sa kanya. Hindi na rin nagtataka si Giselle dahil napakasama ng ugali ni Zoe kumpara kay Annalyn. Wala naman magawa pa si RJ. Hindi na niya inawat ang mga sinabi ni Giselle dahil totoo naman lahat ng sinabi ng ate niya. Pero inaamin ni RJ na awang-awa siya kay Zoe. Kahit noon, nauna niyang nalaman na hindi niya anak si Zoe. Hindi pa rin naman nagbabago ang pagmamahal niya para kay Zoe. Mahal niya pa rin si Zoe bilang anak niya. Kahit nabigla si Giselle, naaawa rin naman siya kay Zoe. Hindi napigilan ni Giselle na magtanong, teka, kung hindi ikaw ang tatay ni Zoe, sinong ama niya? Napapailing si RJ. Sumagot si RJ. Sa natatandaan ko, nung nagtalo kami ni Moira noon, yan ang huling tanong ko sa kanya na hindi niya nasagot. Hindi ko rin alam, ate. Palaisipan sa akin ngayon kung sino ang tunay na ama ni Zoe. Awang-awa naman si Giselle kay Zoe.
Dahil sa mga ideya ni Morgana kung paano maibabalik ni Zoe ang pagmamahal ng daddy niya, naisipan ni Zoe na umakyat sa rooftop ng building ng Apex. Kumalat agad ang balita sa buong Apex dahil may isang empleyado ng ospital ang maninigarilyo sana nang mapansin niya si Zoe ay nasa itaas ng building. Natakot ang empleyado at pinagsabi sa mga kasamahan nilang empleyado rin. Umiiyak si Zoe. Halatang may mabigat na problemang dinadala. Marami agad ang umusisa. Kinukuhanan si Zoe ng video. Ang iba naman ay binivideohan ng naka-live sa social media. Hanggang sa makita ng mga viewers ang ginagawa ni Zoe. Sabi ng isang tambay na lalaki, si Zoe Tanyag, nasisiraan na yata. Ano kaya ang problema nito? Diba siya rin yung ang boyfriend ay ng hostage ng isa pang doktor noon, tapos nanlaban kaya binaril rin ng mga pulis? Baka dahil doon kaya parang nawawala na si Dr. Zoe sa sarili niyang katinuan. Sayang naman, doktor pa naman, baliw na talaga siya. Habang nangyayari yon ay narinig ito ni Carlos. Napadaan siya sa lugar. Narinig ni Carlos ang pangalan ng doktor na si Zoe. Nagalit si Carlos sa pangiinsulto ng tambay sa anak niya. Nagpanting ang teenga niya. Nilapitan agad ni Carlos ang lalaki. Akmang sasapakin. Binantaan ng lalaki. Hoy, wala kang karapatang sabihang baliw ang doktor na nasa video. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya. Narinig mo, wala kang karapatan na sabihan siyang baliw. Hanggang hindi na napigilan ni Carlos ang sarili. Nasapak na nga niya ng tuluyan ang lalaki. Nalaman ito ni na RJ at Annalyn at iba pang mga kasamahan sa Apex. Pinakikiusapan ni RJ si Zoe na bumaba na. Wala namang magbabago sa nararamdaman niya. Siya pa rin ang ama na palaging nasa tabi niya. Nagmamakaawa rin naman si Annalyn. Nangako si Annalyn na hindi rin magbabago ang pagtingin niya bilang kapatid. Para kay Annalyn, si Zoe pa rin ang ate niya. Umiiyak si Zoe. Unti-unti ay bumaba na rin siya. Niyakap ni RJ si Zoe. Umiiyak si Annalyn na niyakap rin si Zoe. Kinabukasan, nagkasalubong si RJ at Morgana. Kinamusta ni Morgana si Zoe kung okay na ba siya dahil nabalitaan nitong umakyat si Zoe sa rooftop. Galit na galit si RJ kay Moira. Sinusumbatan niya si Moira. Yang kapatid mo ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan namin ngayon. Kung meron lang talaga na biyahe na papunta sa libingan ng kapatid mo, just to tell her what a hypocrite she is, nagtaka si Morgana. Ang sakit naman ang sabihan siya ni RJ na isang hipokrita. Nagpatuloy si RJ. Bakit hindi ko siya sasabihan ng hypocrite? Napakasinungaling niya. Kaya ko lang naman siya pinakasalan dahil ang akala ko ako ang nakabuntis sa kanya. Nainis si Morgana. Ibig sabihin, pinagsisisihan ni RJ ang buong buhay niya kapiling si Moira. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Eric kay Giselle. Ikinuwento ni Giselle ang napag-usapan nila ni RJ. Pareho silang naaawa kay Zoe dahil sobrang nasaktan at gusto nang tapusin ni Zoe ang buhay niya nang malaman na hindi pala siya anak ni RJ. Nagtataka si Eric. Hindi yan totoo. Sinungaling si Zoe. Nagtataka si Giselle. Paano mo nasabi yan? May alam ka ba? Sabi ni Eric. According to Justin, matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni RJ. Gawa-gawa na lang ni Zoe ang drama niya para mailigtas siya sa kasinungalingan. Gusto ni Zoe na makalusot siya na hindi niya alam ang totoo. Sinungaling siya. Nagulat si Giselle sa inamin ni Eric. Ang dami palang revelasyon ni Justin bago pa siya mawala sa mundo. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.